Good day! Welcome back sa PTABS CP Business Coaching YouTube channel. Hi! Ngayon na lang ulit ako nag-vlog. Anyway, ang ating lecture ay ano ito na? May naroon daw binibenta si BAR. Ang binibenta niya ay ganito ang nangyayari kapag hindi makakolekta si BAR sa'yo. Okay, nakikita nyo? Merong public auction of acquired assets on November 24, 2023 at 2:04 p.m. Usually, nangyayari itong public auction kapag na WDL o ng warrant of district or levy si taxpayer or na WD siya, yung warrant of garnishment. Nangyayari ito kapag hindi nakakolekta ang BIR sa taxpayer. Pero hindi yan ang ating lecture. Ang lecture natin ay yung napapanahon. Ano yung napapanahon? Punta tayo sa tax code. Punta tayo sa section. Kasi mag-year end na, di ba? So, as early as now, i-remind ko kayo na sa yung tungkol sa section 79F. Hanapin natin. So, dito yung tax of section 79F. Anong meron sa section 79F? So, ito yun. Laki na ako ng konti. Malaki na nga siya. Alright. So, anong meron sa section 79F? Malapit na kasi ang year-end, hindi ba? Section 79F. So, malapit na. Ito na. Withholding and wages. Actually, it's about withholding taxes on compensation. Malapit na ang year-end. Kaya, ito, i-review natin ito, yung letter F. Ano daw meron sa letter F? So, ito yun, na year-end adjustment. Yan, annualization. Year-end adjustment, may annualization na, no? Kailangan mo mag-annualize na. Dapat by itong November, ready na kayo mag-annualize. By December, so meron ka ng January to November na data. Kasi yung December mo, dapat ready na rin yan, ano? Yung mga ganon. Kailangan mag-ready ka na ng iyong annualization. Anong sinasabi dito? Section 79F, year-end adjustment on or before the end of the calendar year. So, ang withholding taxes ay calendar year. So, kahit ikaw ay fiscal year, halimbawa, June 30 ending, o kaya March 31 ending, fiscal year yun, no? Ang fiscal year, yung mga, yung hindi nag-e-end ng December 31. Yan. So, ito, susundan nyo to, no? Kailangan at the end of the calendar year, calendar ang pinag-uusapan. So, by December 31 yun. Pagka sinabi end of the calendar year, December 31 ito, no? Anong sinasabi? On or before the end of the calendar year, but prior to the payment of the compensation for the last payroll period. So, ibig sabihin, hanggang December 31 ang period. Pero kailan ka ba nagbabayad ng December 31 mo? Yung as of December 31 na payroll mo. Normally kasi yung iba nagbabayad ng January 5 o kaya January 15, depende sa kanilang sweldo. O, anong sinasabi dito?
The employer shall determine, no? Sabi, ang inuutosan dito employer. Anong gagawin ng employer? Shall determine the tax due from each employee on taxable compensation income for the entire taxable year in accordance with Section 24A. So, ang sinasabi niya, sa year-end daw, kailangan ang mga employer, ayan, ano ginagawa? Dinidetermine yung tax due ng bawat empleyado para dun sa kanilang buong sweldo sa isang taon. January hanggang December yon, ibig sabihin, according to Section 24A. No? So, this, ano ba yung according to Section 24A? Actually, ito yung sweldo. Akyat tayo sa 24A. Ito yung income tax ng individual employer 24A. So, ito yan. 2023 na, so this is 24, income tax rate. Tapos ito yung letter A, rates of income tax on individual citizen and individual resident alien of the Philippines. So, yan ay pinagagamit. So, dapat, anong gagamitin mo? Kukumpitin mo daw yung sweldo ng tao at accordance with Section 24A. So, ito yun. Ito yun, ano na, no, may pang December, may pang January, ito na. Yung taxes schedule effective January 1, 2023 and onwards. Ito yung gagawin. Yun. So, yun na ha. So, balik tayo sa section 79F. Section 79F. Yung year-end. Alright. So, ano sinasabi pa? Yan, di ba? Yun daw ang gagawin mo. Kayo mga employer, yan, mga may-ari ng business, ang gagawin mo ay mag-year-end adjustment ka on or before the end of the calendar year, but prior to the payment of the compensation for the last payroll period, the employer shall determine the tax due from each employee on taxable compensation income. So, sinasabi naman dito, taxable compensation income. So, ang mga kukumputin mo ay taxable compensation income, no, for the entire taxable year in accordance with Section 24A. The difference between the tax due from the employee for the entire year and the sum of taxes withheld from January to November shall either be withheld from his salary in December of the current calendar year or refunded to the employee not later than January 25 ang succeeding year. So, this is the year-end adjustment or the annualization na tinatawag. No? Mag-a-annualize ka po ng sweldo. Dapat yung mga ni-report mo ng 1601C mula January to December at saka yung gagawin mong alpha list of employees, ito yung may kinalaman dito na ito year-end adjustment mo ay tally. No? Tally si 1601C, tally si 1604C, tally sa alpha list of employees. Sino pa mga tally? Maraming mga tally. As much as possible yung salaries mo, salary expense mo, o payroll expense mo, dapat nakatali doon sa apat na reporting na ginagawa. And speaking of that, ini-invite ko kayo sa aming training about payroll. No? Hanapin ko ang payroll. Meron kaming training sa payroll on November 18 at saka November
Meron kaming training on November 18 and November 25. Right. Nakita mo na ba? Yun. I hope nakikita mo. Actually, sa Pitop City na training na. Ay, oo nga pala ha. Pinaghiwalay nga namin ang Pitop City at saka yung PA Santos. Yung Pitop City, ang iko-cover niya ng mga trainings. Ang PA Santos yung mga services. Sa dati kasi, no, magkasama ang services and training sa EA Santos. Pero now, nakahiwalay na siya. Mag-i-issue na ng sariling resibo niya sa Pitop City. So, ina-invite ko kayo sa November 18. Ano meron sa November 18? November 18, Payroll Computation Guide, How to Compute Payroll. Anong pag-uusapan natin dyan, no? Yung design ng pay sheet at payroll and pay slip, no? Sa MS Excel, so it will be ready sa 1601C, Alpha List of Employees, 2316, Certain Month Pay Computation, Annualization, and many more. Pag-uusapan natin yung employee-employee relationship concepts. Ano yung include sa payroll policies and procedures manuals. Time time and typekeeping concepts when computing payroll. What to include in time or attendance summarization. How to use the premium contributions table. How to compute withholding taxes and compensation. How to compute payroll on a daily paid employees, yung mga DPE and monthly paid employee. Compensation deductions which are legit and authorized laws. And then next, ang ating sa November 25, different topic siya, no? Different training. Interdependent itong training na to. So, pwede ka umattend sa November 18 o kaya November 25 kung ano yung preference mo. Or both, ini-invite na kita na umattend sa dalawang to. Sa November 25, ito yung payroll-related BIR tax compliance. Ang pag-usapan natin dito yung laws, rules, and regulations about payroll-related tax compliance, BIR registration of employees, and their requirements. Yung TIN card issuance to employees, ano yung compensation or earnings subject to limitations or conditions, how to compute withholding taxes and compensation, how to tally salary expenses 1601C, 1604C, and Alpha List of employees with one another. Kaya tuturuan kitang paano yun gagawin, no? How to annualize, ito yung mag-year end adjustments ka. How to prepare BIR for 1601C, 1604C, and 2316. How to prepare Alpha List of employees, and yung substituted filing, and how to prepare Annex F at saka yung year-ender compliance na related sa payroll. Paano mag-register dyan, ma'am? Dito sa mga links na to. Yan. Nandiyan na rin sa links yung how much siya. Ano ka, ay meron tayong mga super saver rates dyan. Kaya i-click mo na siya. Ina-invite ko kayong mag-enroll dyan. Oh, yun lang. Yun lang muna pag-usapan natin sa vlog na to. And also, yung pala, no, kung gusto niyo magpa-consult sa office ng PTAB CP, ang opisina ng PTAB CP ay sa Camies Road. Sa i-ano niyo na lang, i-text niyo na lang kami. 0916-587-1528. Meron kaming mga tax clinic, abangan niyo po yun, no? Kapagka nag-hold kami ng tax clinic, merong free na na tax consultation. Abangan niyo na lang po kung kailan kami mag-o-open. Alright, so see you. Paki-like and share ang ating
vlog, itong vlog na ito para may ano pa na mas marami ang ma-inform. And, oo nga pala 'no, before I really end, ayan, again ine-encourage ko kayong mag-avail ng BOD or Visa on Demand, the bookkeeping guide and actual practice 'no. Do'n namin kayo tuturuan ng ano ba 'yun, paano magkaroon ng bookkeeping defenses or tax audit defenses. 'Yun po, 'yan 'no, marami pa ring nag-a-avail at mag-avail ka na. Alright, see you sa susunod na vlog.